Sa libutan, amen? Amen. There are forces in the world today who oppose our Christian faith. They attempt to destroy everything that's holy and control what Christians say. God still has a few good men who will then walk out will burn. We will fight to the end to defend that faith until the day that the whole world burns. There are things we won't give over. There are things we're fighting for. The book and the blood and the rugged cross. One thing, one more. In the flesh and the devil press on and try to tear our strongholds down. We will stand despite what the non-believers say, our God has never changed. His word still means everything it says. It is now and forever the same. The world may think that they have won this fight, but there are some who can still be found. Who will never give in and will never give up. We will stand our ground. There are things we want in the world. There are things we're fighting for. But the grand, the blood, and the rugged cross. One faith, one way, one Lord. The flesh and the devil press on and try to tear our strongholds down. We will stand our ground. Ngayon na mas makikita natin palakas ng palakas yung no? Pwersa ng mga kulto. Kaya dapat tayo ring mga Baptist, tunay na iglesia ni Kristo, ay mas lalong nagpapatibay. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito at tayo po'y dadako na sa ating welcome remarks. Tawagin po natin si ating Pastor Rodrigo Progoso. Ganyan po talaga pag live. Okay, ganun talaga pagka dalit. Umaga po sa bawat isa. So, salamat sa Panginoon na tayo po ihinatid sa dakong ito. Tayo po ay nagkakatipon-tipon at muli tayo po ay makakarinig po ng mga salita ng Panginoon at tayo po ay matuto sa araw na ito sa panindigan po ng ating pananampalataya. And I hope ang simposyong ito ay hindi lamang po ating napakinggan ngayon at pagkalabas po rito po ay makakalimutan na. Nawa ay maitanim natin sa ating mga puso't isipan ang ating pong mapakinggan at matutunan at patuloy tayo na manindigan po sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng MC natin kanina, napakarami na pong mga kulto, mas marami na sa atin. Pero ang katotohanan niya, mas marami talagang Baptist sa atin. Mas marami ang Baptist kaysa mga kulto. Backslider pa lang hindi na mabilang. Kaya, kaya yung mga faithful lang kasi ang umaaten. So, then pag-pray po rin natin ang ating po mga kasama na late. So, mamaya po, singilin po ninyo yung mga na late doon sa kakainin nila kasi hindi sila nakapag-start. Okay? So, sana po ay patuloy natin pakinggan po kahit na tayo po'y lumalaban sa antok mamaya. And I'm sure maraming aantukin ngayon kasi medyo malamig nga. Then yung ating ilaw po ay parang pampisa ng itlog ng manok. Okay? Kaya aantukin. So, and I hope maging katatagan natin po ang ating mga pag-aralan sa araw na ito at muli welcome po tayo sa ating second symposium sa umaga ito. Magandang umaga sa bawat isa. Kaya tayo pagpapalain sa araw na ito. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Ayan, so
binigyan na po ang warning ang bawat isa na baka antukin, no? Baka yung stand fast natin maging sleep fast, eh, no? So, wag po, no? Bagamat malamig at masarap ang pag-idlip, ngunit sulitin nyo po, lalo na yung nag-entrance sa inyo, sulitin nyo po ang araw na to na kung saan meron tayong maging baon para sa ating pakikipaglaban sa ating pananampalataya. At higit sa lahat, depensahan ang ating pananampalataya. At ngayon po, dapat naman tayo sa ating introduction of guest speaker. Tawagin ko po si Pastor Ken Kundino. Sa muli magandang umaga po sa bawat isa. Ang ating po mga guest speakers ay galing pa pong malayo at globally po tayo. Kasi meron po tayong mga kasama mamaya na from Los Angeles, USA. So isa po siyang kaibigan namin noon pa. Mag-umpisa ang ministry ng Original Baptist Faith Defenders. So nagkaroon naman ng kabisihan ng bawat isa sa amin sapagkat may kanya-kanyang mga ministry. So ngayon pong gawain ng Diyos na ito, tayo po ay pinagbubuklod. At mamaya po, makikilala po natin siya. Sa ngayon po, kasama po natin ang Brother James Orenciada. Ayan, galing pa Muntinlupa. A theologian also, graduate sa Christ Baptist Seminary at sa Piedmont College of Theology. At siya po ay patuloy na aktibo, lalo po sa larangan ng pakikipag-usap sa Islam dialogue, Islam and Christian dialogue. Siyempre, hindi lamang po ang puso natin ay para sa mga nagsasabing Kristiyano o sa iba pa mga kababayan natin. Kahit po yung mga nasa mahirap abutin na mga relihiyon o grupong nangangailangan din sa ating Panginoong Kristo Jesus. At ang pangalawa pong kasama natin na guest speaker natin ay galing pa pong Iloilo at mula po sa Sheep's Gate Independent Baptist Church. At siya po ay kilala na rin po sa online at marami pong nananabik sa kanya pong face reveal nga naman ang sabi po nila. Siyempre hindi lang yun. Itiniming po kasi sa public ministry, sakto po kasi siya 30 years old na nung ang Panginoong Jesus 30 years old, di ba? Nag-umpisa kanyang public ministry. At yun po yung pagtatapos, hindi pa natin pinupuntahan. Walang iba, welcome natin, Pastor Dino Diaz. Ayan, mula pa po sa tumawid pa po ng dagat. At meron din po tayong kasama namin na isang babaeng apologista rin po, tahimik, galing pa po Davao, talagang siya po ay prayer warrior namin, sa intercessory po siya. Talaga pong sumusuporta rin sa gawain ng Diyos. Welcome po natin si Sister Marie. Ayan, mga kasama po yan nila sa Baptist Group Discipleship nung COVID pa. So ito po ay nag-umpisa nung COVID. At syempre, kasama natin ang ating Senior Pastor Rodrigo Progoso na walang sawa po sa pagsuporta sa kabila ng kanyang mga kaabalahan, kabisihan, di ba? Maraming pinangangasiwaan ay nariyan po lagi. At syempre po mamaya darating ang ating Pastor Joel Abigonia. Nagkasal pa po kasi siya, naglingkod muna sa bayan at sa Panginoon. Syempre maibabahagi ron ang ebanghelyo. At bago tayo bumati sa isa't isa sa welcome song, panoorin muna natin, Brother Aaron, yung video na patungkol sa invitation sa Baptist Apologetic Symposium, tapos yung isa pang video, yung dalawang video na clips. Para po may idea kayo tungkol po ito saan. Fulfilling the Great Commission today takes more than just a Sunday service. It demands a multi-front approach, reaching people across all walks of life. That's why the original Baptist Faith Defenders organization was built. Let's look at their three main operational pillars. First up, defending the faith intellectually. Through apologetics conferences and pastoral training, OBFDO empowers believers to engage in educated theological discussions. Next, their boots-on-the-ground physical expansion. They pair rural church planting and remote village missions with practical humanitarian outreach. This ensures isolated communities are reached both physically and spiritually, leading to real grassroots growth. And finally, modern digital evangelism.
Their strategy isn't limited by geography. They utilize live streams and podcasts to disciple nations across social media. Whether in a remote village or a broadcast studio, these efforts unite into one comprehensive engine, equipping everyday believers to stand fast and fulfill the Great Commission globally. So yun po ang pasilip sa Original Baptist Faith Defenders at ginagawa natin itong organization, samahan. This is a group that supports the ministry of local churches. So isa na po si Pastor Ken ang bunga ng Original Baptist Faith Defenders Ministry. At syempre yun ilang mga Bible students po dito. Nakita niyo naman po. At yung isa pa pong video natin, yun sa bakit ba yung invitation, bro. Fulfilling the Great Commission today Isa. takes more than just a Sunday service. It demands a multi-front approach. And the other video. So this is the burden that hindi lang naman kami ang meron nito, Ritual kundi deception. ang bawat To isa. combat this exact crisis, right now, biblical truth is under relentless attack. We live in a world saturated with misinformation and spiritual deception. To combat this exact crisis, the Second Baptist Apologetic Symposium was built with 3 crucial pillars. First, equipping you to stand your ground. When faith is challenged, you need to know how to rationally defend what you believe. That practice is called apologetics. Anchored in 1 Corinthians 16:13, this gathering's core mission is preparing believers to stand fast against modern lies. Second, the intense practical training you'll receive. This isn't just about listening to lectures. It's a full day of deep doctrinal study and powerful Bible preaching, designed to aggressively strengthen both individual Christians and entire families against cultural pressure. Finally, the essential details to get you in the door. Mark your calendar for July 30th, 2026 at Galilee Pilgrim Bible Baptist Church in Montalban, Rizal. To make this incredibly accessible, the registration contribution is only 150 pesos. This symposium isn't just a conference. It's a strategic rallying point to invite, inspire, and involve you in defending biblical truth. Amen. This is a strategic rallying point. Kung yung mga nasa maling doktrina nagrarally na, di ba may parating na youth rally tayo, hindi naman bilang pagprotesta, kumbaga may isinusulong. Yun po ang ibig sabihin, ano? Kung yung mga sinasabi nga natin na Kristiyanong kulto, o yung mga naliligaw ng landas, o di kaya naman yung mga naloko na sa mga modernong kasinungalingan ay naglipa na lalo sa panahon natin. So ito po yung ating pong paanyaya at panawagan na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng ganitong gawain. Ang Second Baptist Apologetics Symposium. So ang apologetics, this is a tool, subject po yan sa Bible School. So, nakapag-advance na po kayo sa mga tinatawag ng Panginoon na magba-Bible School. At ito po ay kinakailangan talaga sa panahon natin ngayon. Kasi lahat ay may alam na sa mga kamalian. Lahat ay tumanda na sa mga baluktot na pamumuhay. Kaya nagre-resulta ng mga kasamaan, di ba? Sa 2 Timothy chapter 3. At ito pong Apologetic Symposium, sa ayaw at sa gusto natin, talagang humaharap po tayo lagi sa apologetical situation. Kayo po'y nasa school, nasa trabaho, o nasa paaralan, o nasa bahay ninyo, o mag-isa kayo. Maraming katanungan na dapat sagutin sa pamagitan ng salita ng Diyos. At dahil nga nasa mga huling araw na tayo, may last video pa pala na ipapalabas si Bro Aaron to understand the burden of this ministry. Na ang naganap ay pamamaril sa Akloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA, ng isang 15 years old na ang pangalan ay Bradley. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic to harm family pets
to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Pagod ka ng shorts mo, tapos nag-run ka, di ba? Ano yan? Bakit ka nag-pagod ng short mo? Bakit? Nakatas ka. Ha? Nakatas. Task mo. Ano task? Ano boss? Takot ka? Takot ka? Buti yung ano yung tinatagal mo sa anak. Ha? Hindi na matakot ha? Ibibilit na natin yung Roblox. Okay? Faith is under fire in nearly 30 countries. That's the grim reality laid out in more than 100 pages of the latest annual report from the U.S. Commission on International Religious Freedom. In those areas, people of all sa pamamagitan ng mga kapitbahay natin na ipinakitang mga mangangaral na mali. Ano? At di lang yun, syempre yung panahon natin. We are in the last days, the perilous time. Nandito na po tayo. So yun po yung problema, makikita nyo dyan sa mga bahay-bahay natin, kapitbahay, mga simbahan. So ano po ang tugon ng Panginoon sa pagbaba? But continue thou in the things which thou hast heard. Di ba? Tapos, at nalalaman ninyo ang banal na kasulatan na mapagdudunong sa inyo sa ikaliligtas. Anong kailangan? Banal na kasulatan. Holy Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And that's why we have to stand fast in the faith, treat you like man, be strong. Ang sabi po ng 1 Corinthians 16:13, at welcome po kayo sa Second Baptist Apologetics Symposium. Aniyahan ko po kayong lahat na tumayo tayo. At Brother Joel, pangunahan niyo po kami para batiin ang bawat isa habang inawit natin ang welcome song at ligaya ng buhay. Okay, maraming salamat po sir. Lahat po tayo tumang lahat at magkamayan ng bawat isa habang inaawit po natin ang welcome song. Amen? Ligaya ng buhay. O sige, si Brother Eric West, pianista natin. Kaya habang inaawit po natin, magkamayan po ang bawat isa na may kagalakan sa kanilang mga puso at mga ngiti sa mga mukha, no? Okay, ngayon, awit po natin, ready to sing. Yan ang buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ayun pa natin.
I'm here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome. Bilang ano na lang din, patotoo, no? Last month, yung sa aking anak naman, yung task daw niya sa Roblox, tatalon daw. Ay, hindi yung anak ko nung katabi niyang room. Tatalon sa building. Dito sa Kasiglan, elementary school. Opo. Kaya hindi po talaga basta-bastang laro lang yung Roblox. Kaya maaari rin nating gamitin na kung saan tayo po bilang magulang gumawa na ng way para hindi na maglaro yung anak natin. Kaya ang ginawa ko sa anak ko, yung tablet niya, binenta ko na po. Oo. So, para wala na silang magagamit na na pang Roblox. Tapos nakalock yung game na pang Roblox. Nakaban. Yan. Kasi mga kapatid, hindi naman natin sila mamamonitor tama? So, as a parent, gawin natin din yung part natin na magkaroon sila ng pagkaunawa para mapigilan din na malason yung utak ng bata. Kasi tayo naniniwala na mayroon tayong banal na spirito. Ngunit sa akin, sa sarili ko, di ko pa naman tiyak. Sa murang edad ng anak ko, di ba? Ilang taon ba si Ransoy? 9. Ayan, kung saan maaaring madali ng mga ganong tools ng Diablo. Papunta sa suicide yun, tatalon ba naman sa second floor? Yun daw yung task niya Titingnan mo matibay yung... Opo, dyan po sa Kasiglahan, last month lang. Yan. Yan. So ngayon po, tayo naman po idadako sa ating munting special number. Sino po ba yung nais magbigay ng tanging bilang? Opo, habang tayo ay nakaragay. Sabi nung director, cut daw yun So susundin ko nagbigay ng TF sa akin. Oo, kasi kayo, di kayo nagbigay ng TF sa akin. Talent fee. Oo. Tensya na kayo makapatid Ganun taga pag live Oo. Ano tayo, impromptu. Baka meron pong nais magbigay po ng tanging bilang. Oo. Si Rads, Sister Rads. Yan. Yan, tawagan natin si Sister Rads para magbigay po ng tanging bilang. Kung nabigla ka, nabigla din ako, no? Kasi may letra na dito Impromptu pala dito. Ayan, anyway, nawaan ng sayo ng awitin ay magbigay paalala sa atin na we need to stand as kinabahan ako bigla. Ayan, kailangan natin mag-stand. So, fight, yung title ng kakantahin ko ay Fight, Laban, sa Tagalog. Ayan. Medyo pa. Sorry. Do not be afraid, for the Lord is near. Our chance will turn to testimony. Show them God's glory, just in God, so them now, as He leads us through this stand till when the enemy will praise, say I'm not finish this race to the God's right, the Spirit soul, love and teach, for the body is not lost. With God, finish we will come. The honor of God will protect you. Be loud.
strong and not alone. Sometimes He carry us through, and all His power will be known. Trust in God. I see the surface. When the enemy face, say on the cross, did He finish His ways to the God's love, the Spirit said, the victory for the battle is the Lord. With great victories we will fight, waiting for the day that God will say, well done, thou good and faithful one. You have endured along the way. Keep the race until it's done. Stand firm in faith in the praise. Say on the cross, He will finish His ways to the path that's right. The Spirit said, the victory for the battle is the Lord. With great victories we will fight. With great victories we will fight. With great victories we will fight. To God be the glory po. Yan, maraming salamat, Sister
mamaya. At syempre, bukod sa mga awitin, hindi yan, bro Aaron. Yung yung walang number. Kasi may number 1. Ayan, itong walang number. Ayan, okay. So, charter and organizational blueprint. Next slide. Sabi po ng Biblia, Jude 1:3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. So yan po ang biblical mandate ng Original Baptist Faith Defender and rooted in Scripture, ready to answer. So yung letter O po na original, yun nga po, sasabihin din mamaya ni Brother James, hindi po ibig sabihin na peke yung iba. Ang ibig lamang po sabihin dyan, standing for the apostolic and New Testament pattern of Christianity rooted in Scripture before the Roman Catholic tradition and post-biblical innovations. O bago pa po yung mga modernong mga katuruan na laganap talaga sa panahon natin ngayon. And B, as Baptist, holding to distinctives by immersion, local church, autonomy, soul liberty, separation from false doctrine. So, kilala po tayo dyan bilang mga Baptist. Truth, once delivered to the saints, preserved through Scripture, and faithfully proclaimed by New Testament Church. Yan po ang ating pinangawakan, and defenders committed actively defending biblical doctrine through apologetics. Kung mag-aaral po kayo sa kasaysayan ng Biblia mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Kristo Jesus, maski si Kristo mismo, ipinagtanggol niya ang katotohanan. So, sinasabi niya ang totoo ng may pag-ibig, ng may kaamuan at may paggalang. Pagka minsan talaga may banal na kabagsikan sa kanyang pagsaway at pagtuturo ng katotohanan. Committed, actively defending biblical doctrine. Kung wala pong tatayo para tindigan ng katotohanan, tatayo po lahat ng nasa kamalian at lalaganap ang kasinungalingan. Maraming maluloko, maraming mabibilanggo. So ito po ang OBFD. Ano pa po? Ang mission po historically and doctrinally defend the original Baptist faith against error, compromise, cults, apostasy, and false traditions while speaking the truth in love under the authority of the local New Testament Baptist Church. And vision po natin to develop spiritually grounded, doctrinally sound, and biblically equipped Baptist defenders who can faithfully proclaim, protect, and pass on the truth of God's Word to future generations. So ang target po natin dito, alang-alang na lamang sa future generations. Nakita nyo na kung paano winawasak ng demonyo ng sistema ng sanlibutan ito ang mga kabataan at lalo po sa ating mga kasimbahanan. Yung mga iba pong kaiba yung pananampalataya natin, makikita po ninyo, bata pa lamang sila. Natuturuan na ng husto. Yung mga terorista, mga pumapatay, handang mag-aalay ng buhay para mangwasak, bata pa lamang tinuturuan na sila. So bilang po tayo mga tunay na mga mananampalataya, so ito po ang organization na kung saan pwede yung suportahan at salihan sapagkat ito po ang vision natin, faithfully proclaim, protect, and pass on the truth of God's Word to future generation. Next. Ano pa po ang meron dyan, Bro Aaron? Ang 7 core purpose po natin. So number 1, defend biblical truth via Baptist apologetics. So ang apologetics, hindi po lamang yan. Hindi ito yung na-edit na nawala yung pang-anim, pero okay na yan. So hindi lamang po yan, pakikipag-discussion.
Teka lang, ito ba muna? Una? Ito. And number 2, equip believers, doctrine, discernment, and evangelism. So ito po ay evangelism tool. Sa panahon natin ngayon, hindi po madali mag-soul winning, mag-share, o mag-evangelize. Kahit po tanongin nyo si Brother Nehemiah sa New Zealand, hindi pa pwede. Pagka nagreklamo sa iyo yung ateista o hindi naniniwala sa Diyos, aabalahin ka ng gusto gamit ang batas. Kahit dito sa atin, di ba? Hindi madali, pero through apologetics, so matututunan po natin how to engage na hindi rin po tayo mapapahamak. Answer false teachings using scripture and reason. So sasagutin po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa linaw ng katotohanan nito, ng may katuwiran. And preserve historic Baptist conviction without compromise. Kung uso na ngayon ang apostasy, tayo po hindi makikiuso. Ang core purpose po natin ay ma-preserve ang historic, mamaya ipapresent po ni Brother James, historically, at yung conviction, yung tamang pananampalatayang matatag at malakas na base po sa Biblia. Ikalima, to promote Christ-like engagement and discussions. So yung ugali ni Kristo, Christ-likeness, habang tayo po'y tumutugon sa mga masasamang tao, sa mga masasamang grupong relihiyoso, at hindi po maganda ang pakay. So makikipag-usap tayo na may Espiritu ni Kristo. Si Kristo ba pagka minsan nagagalit? Nagtaob pa nga po ng mga di ba? Mesa. Hindi kasi dapat eh. So banal na galit po yun, So wag niyo po minsan masamain kung may damdamin sa pagtutuwid at pagsasaway. Lalo po sa ating mga kapastoran, di ba? So sila po minsan ipinararamdam yung damdamin ng Diyos sa pangaral. Ano pa po? At produce biblical apologetic resources at mapag-train tayo. So next, so mamaya natin itutuloy para wala pa natin inaantay. So magre-ready po yung either yung choir o kung sino po ang mag-i-special number. Way of the mission po natin, so doctrinal charter natin, syempre, we believe the Holy Scriptures, the Godhead, one God in three persons, Father, Holy Ghost, the Lord Jesus Christ, magmula sa kapanganakan, di ba, hanggang sa kanyang ascension at pagbabalik. Salvation by grace through faith alone, apart from works. The church, local, visible, autonomous assembly, the ordinances, the biblical separation, and soul liberty, yung kalayaan po, ay dapat po na-exercise ng bawat isa. Meron pa ba yan, Bro Aaron? Ang next po dyan, ayan, position distinctives, yan na po yung iba nating mga detalye sa ating pong organization. So, ba't po natin ito pinakita? Para po inyong maintindihan, ang layunin po natin, hindi lamang po ito simpleng pakikipag-usap o pagka minsan nasa mga formal debates po tayo, alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. So, naiintindihan na po yan ng talagang nag-aaral din sa Biblia. At sa panahon talaga natin ngayon, kinakailangan tumayo tayo ng mga mananampalataya at ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus sa kabila ng maraming oposisyon o tumatanggi. Ano po? So, yun lamang po muna sa umagang ito habang tatawagin po ang ating MC. Maraming salamat, Pastor Ken. Ayan. Nawa ay maging baon po natin yung mga nilatag ni Pastor Ken, kung saan ay pagiging OBFD ay hindi po dahil may peke. Kasi yun din yung unang nasa isip ko dati. Baka may peke kasi may original eh. Yan. Ngunit mamaya ipapaliwanag yan po ng ating mga guest speaker. So ngayon po tayo po muna idadako sa pakikinig po ng church choir. Tawagin ko po ang church choir.
Yan, maraming salamat, Church Choir. Yan. Upang ihanda ang ating puso't isipan po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay hindi na magtatagal. Tawagin ko na po si Pastor Joel Abigonia. Ba't di ka naman magtatagal? Mahirap naman yan. Magtagal tayo para at least marami pa tayong mga tupan ng Panginoon na mapalakas. Ay, hindi na ikabit. Ikakabit ko na, no? Para at least welcome Pastor Joel. It's my pleasure to have you. Kaya magandang umaga po at sa ating pong pag-aaral, isa pong, actually, Pastor Ked, ang dami pong humabol, kaya lang, nung nakita nilang date, may pasok pala. Request daw nila sa susunod yung walang pasok. Sabi ko, sige, kaya lang ang nakakalungkot. Pag sinet uli itong symposium ng ating mga kapatid, baka rapture na, wala na kami rito. Kaya tinitingnan namin kung talaga kayo naghahanap at naghahangad ng makapakinig ng salita ng Panginoon. Okay, ang ating pong aralin, diretso na po tayo dahil hindi ho tayo magtatagal. Okay. Oo. Andyan na, no? Pass. Okay, ang ating pag-aaralan ay binigyan namin tayo, the word that cannot be broken.
ang salita na hindi kailanman masisira. Oh. Nilagyan po natin ng title ng ganito, Unbroken Word to the Broken World. Oh. May salita ng presidente, educator, the word came from the educator, the word came from the experienced person, and also those expert. Pwede silang pakinggan. Pero pag hindi galing yan sa Diyos na salita, hindi pwedeng pananganan. Hindi sasapat para tayo ibabago sa aspeto ng spiritual, physical. Hindi kompleto, ano? Kaya pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Okay, the book of John, simulan ko yung 30. Yung unang verse 1 hanggang 29, yan ay pinag-usapan at ang institusyon na pinapakilala niya na siya ay yung kanyang mga tupa. Pero dito tayo sa 30 hanggang pababa. Sabi niya, I and my Father are one. Okay? Then the Jew took up stone again to stone him. Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Then the Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God. Jesus answered them, it is not written in your law, I said you are gods. If he called them gods to whom the word of God came and the scripture cannot be broken, do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God? If I do not do the works of my Father and do not believe me, but if I do, though you do not believe me, believe the works that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Next, wala na? Okay. Tingnan niyo po ito, kapatid, ano? Sa mga nakikinig natin sa online. Kanino online yan? Sa page yan, pass? Sa yan? Sa UMD? Baka mamaya, ibas tayo dyan. Baka mamaya, harapin na natin sa labas, ano? Para uy, isend ko yan sa mga kapatid, nandami yung followers, mabihira. Sa church yan, kahit gabi, pinapanood. Suplado nga lang daw si Dina dahil hindi raw kumakaway. At saka si James, sabi niya si James, di na tayo binibisita rito. Oh, brother, wag na kayo pupunta rito kung hindi pa dadalas. Ano? Okay. Only the Word of God can be broken dahil sa napakaraming bagay, pero ilan lang isali ko, Only the Word of God can be broken because, number one, His Word is inerrant. Hindi ho nagkakamali yan. Walang asa. Kahit saang anggulo niyan. Kaya ang Biblia, pag pinag-aralan mo at walang continuity, hindi yan Bible ang pinag-aralan mo, baka Quran yan. Diba? Walang tuloy-tuloy yan. Pero ang salita ng Diyos, hindi kailanman nagko-conflict, hindi nagko-kontra, hindi wala yan. Kung sasalihan mo ng mali yan, hindi na Bible o hindi na Word of God yan. Tanging ang salita lang ng Diyos ang hindi sumasablay. Dahil salita yan ng Diyos. Ang nagsasalita, banal. Ang nagsasalita, creator of everything. Paano magkakamali ang isang Diyos? Sa wala. Hindi yan pagkakamali. Ang salita ng Diyos, ang tanging salita lang ng Diyos, ang hindi kayang masira. Sandali nga po, background lang, Etong mga gustong sumira at nagke-question kay Kristo, mga Hudyo nila lumapit sa kanya, sabi niya, hindi naman kami nagagalit sa'yo dahil gumawa ka ng mabuti. Oo. Ito yung mga samahan na yun, nagsama-sama na yan. Although nasa espiritu sila ng mga Hudyo, pero nagsama-sama yun ng mga Iglesia ni Cristo, mga Katoliko, mga Mormons, mga Jehovah, mga Muslim, sama-sama na yan. Ayaw nila kay Kristo bilang Diyos. Kaya tinatanong, you are claiming that you are God. I'm not against you. Because you are doing the works that cometh from the Father. Sabi niya, kaya lang tinatanggap mo sa sarili mo o sinasabi mo, you're saying that you are God. Sabi niya, kung gumagawa siya, sasabihin na kung gagawa naman siya dahil tao yan, tama naman, wala bang problema sa amin kung tao yan si Kristo. Tao naman talaga. He's a perfect man and also he's a perfect God. True God, true man.
Ang nakakalungkot lang, doon lang sa side nyo tinitingnan yung bahagi ng kanyang nature as man. Pero ba't di mo tingnan? Nakalakad sa ibabaw ng tubig. Bumuhay ng patay. O, tao ba makakagawa niyan? Nabuhay mula sa patay. So si Rizal ba nabuhay mula sa patay kahit matagapagligtas ng Pilipinas yan eh. Mas kailangan nga ngayon si Rizal, nasaan yan kung ililigtas niya ang Pilipinas? Baka masolve niya ang flood control. Wala naman. Hindi pwede kahit magsalita pa yun eh. Kahit pagpalagay mo na lahat ng mga denomination ay sama-sama niyan, wala pang tumulad kay Kristo. Ngayon, kung titingnan mo yung nature niyan, Diyos yan. Imagine mo bumuhay ng patay, tapos muling nabuhay. Tanging Diyos na nagkatawang tao na namatay at muling nabuhay. Hindi pa ba Diyos yan? Lumakad sa ibabaw ng tubig, nagpagaling na lahat ng uri ng karamdaman. Hindi ba Diyos yan? Wala pang doktor na gumagawa niyan. Diyos lang. Ito Diyos nga. May kakayanan para magpatawag. Yes, He able to forgive. Only God can able to forgive. Diyos yan. Imagine mo naman yan. No? Pagkakait mo ba? Pagkakailan mo pa ba yan? Sino ang gusto mong paniwalaan ko? Sa mga nagkakasala, sa mga nagdududa, sa may mga limitasyon ng mga persona, paniniwalaan ko sasabihin, hindi sa Diyos. Parang yung nakasakay sa amin sa Muson sa San Jose del Monte. Sasakay niya, sabi niya, Pastor ba kayo? Sabi ko, opo. Baka hindi mo naaamoy, amoy mo maigi, pastor ako. Di pagsakay niya, sabi niya, so naniniwala kayo na si Kristo ay Diyos? Hindi ba? Sino nagsabi sa'yo naman hindi Diyos? Hindi yan, ang tagal ko na nag-aral. May sabi ko, saan ka ba? Ano ka bang, Iglesia ni Kristo? Sabi ko, walang problema sa akin. Sabi niya, hindi mo ba alam na si Kristo ay tao? Oo, ngayon mo lang din ba alam yan? Ang tagal mo na riyan. Kaya pala kayo incomplete eh. Kaya pala kayo matutulis, kayo pala yung mga tulisan. Hindi naniniwala sa tama, hindi naniniwala sa sabi. Kaya pala na yun. So sabi ko, ang hirap-hirap ng ganyang kalagayan ninyo. Hanggang ngayon gusto nyo pang alamin. At sa aking paalamin para sabihin, si Kristo ay tao. Huwag mo lalagyan ng lamang ha, kasi lamang ang Diyos. Sabi niya, okay. Tapos nung tinignan ko, sugot ang kadungi. Sabi ko naman, nakabarong ako, tapos maniniwala ako sa'yo. Sino ka ba naman? Kahit ba magsanipersa kayo, gawin nyo pang sarili yung voltage 5 kay mga ministro, hindi maniniwala sa inyo. Mas maniniwala pa ako kay Kristo eh. Hindi may mga Hudyo, saan galing kayo? You are a Jew, you're practicing what the ritual that God given to them, and then simply you are saying, paniwalaan ko kayo. Pigaro, no? Sino gagawin doon? Tapos kayo sasabihin, sige, kung ako rin tagasunod, makikinig din sa you are Jew, you are doing the law of that, and then sabi niya, hey, don't go there and do not listen to him because he is not God. He is claiming. Wow. Sabi ko, sino kayo? Ang mga eksperto kami. Sino kayo? Ang daming experience. Makasalanan din kayo. Tao ba kayo? Hindi. Diyos din ba kayo? Hindi. Then you're sin. Then there's no reason for them to listen and accept the teaching of them because they're not. Sila ang iniran. And sila ang mali. Ang Diyos ang tama. Kaya hindi pwedeng masira ang salita ng Diyos. Number 2, yung nasa likod nakikinig ko ba? May exam tayo mamaya. Baka mamaya wala kayong may tanong. May sumama rito, sabi kay James, Pastor, may question and answer ba mamaya? Meron. May tanong kami kay Sir James eh. Pwede niyong ibaon, ilagay niyo sa supot. Okay. Then, number 2, the Word of God is immutable. Hindi yan nagbabago. Hindi yan nagko-compromise. Hindi yan pwede, bibigyan mo ngayon ng mali-malitang pera. Sige, hindi na sa Diyos. Hindi yan. Hindi yan yung pag naawa sa'yo, tapos magbabago siya. Sang-ayon sa Isaiah 40 verse 8, the grass wither, the flower fades, but the Word of God stand forever. Kung ano yung salita niya, magmakaawa ka o hindi. Tandaan mo, hindi yung salita na tatayo base sa kalagayan mo, base sa tugon mo, base sa pabago-bago mong ugali. Kung nakakaawa ka o nagtatapat ka, hindi. Kung siya'y tapat,
Tapat siya dahil tapat siya by His nature. Hindi siya tapat dahil nag-tithes ka ng 3 beses ngayong araw na to. Hindi siya tapat dahil ikaw ay nagdala ka ng kaluluwan ng 100. He is not faithful because you are faithful. He is faithful because it is nature of being faithful. Tapat ang Diyos. At hindi nagbabago ang kanyang salita. At maging ang Diyos, sinabi niya, I am the same yesterday, today, and tomorrow. Kung ano siya noon ngayon, siya pa rin hanggang ngayon. Amen. Hindi pa rin nagbabago. Yung pagpapala niya kung paano ginawa niya noon, siya pa rin. Yung nagbibigay siya ng karunungan ng pagkaintindi, para gabayan ka, tama ka, siya pa rin. Diyos pa rin yan. Imagine mo, hindi siya nagbabago kung ano yung, tingnan niyo kapatid, integrity, ibig sabihin, kung ano yung kabuuan nun, siya pa rin yung kabubuan ng Diyos ngayon na mararanasan mo. Hindi siya nabawasan para magpala noon, para ngayon hindi na buo mo maranasan. Diyos pa rin yan. Hindi masisira kasi immutable ang kanyang salita. Next. Inerrant, immutable, His word is infallible. So, hindi nagkakamali. Pag sinabi silang mali, tama ang Diyos. Sabi niya, shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. It shall prosper in the thing which I sent it. Hindi nagkakamali. Yung magsabi siya, kaya kapatid, tingnan mo. Pag nagsalita siya, tingnan nyo kapatid, ang salita niya absolute, ang salita niya active, ang salita niya ay authority. Lahat yan, karakter ng kanyang salita. Na kapag binigay mo kapag binigay niya ang salita, tingnan mo, kompleto yan. Pag binigay niya yung salita at nagsalita sa iyo, yung kabuuan ng kapangyarihan ng kansalan na kikilos ay mangyayari yan, hindi sasablay. Kaya kapag nagsalita sa iyo Diyos, it's either invitation, o it's either inspiration, or it's either instruction. Buhay ang kanyang salita. Kapag ang salita niya, it is the Lord Jesus Christ. Sabi niya, ang salita ko ay totoo. At ang salita, si Kristo, kaya buhay. Tingnan niyo kapag nagsalita si Kristo, pag may karamdaman, gumagaling. Kapag naghahanap ng kaliwanagan, naliliwanagan. Kapag may nanghihina, lumalakas. Kapag siya nagsasalita, may patay, may nabubuhay. Kapag siya nagsalita, nagtatagumpay. And that's the word of God. Kasi siya ay totoo, buhay. Hindi nagkakamali ang salita niya. Sinabi niya sa iyo yan, totoo yan. Amen? Okay, tapos na po ako. Maraming salamat po. Dugtong natin ng okay, not only infallible, His word is indestructible. Sinabi niya na yan sa John chapter 10 verse 35. Hindi nasisira. Alam niyo to, itong mga kausap niya to, halika. Sabi niya, kayong mga Diyos, hindi ba't mga Diyos kayo? Pag sinabing Diyos, halimbawa, doon ay pwedeng gods, pwedeng son of God is a fallen angel, pero ang gods din is speak about the authority. Hindi ba't kayo mga namumuno? Yan. Kinote niya yan sa Psalms chapter 82. Ginanda niya, sabi, I'm God. Ang ginamit doon na salita na God ay Elohim, sa kanya yon. Pero sa kanila hindi, little gods. The same is ginagamit sa authority. Meron namang God of this world. Gamit naman yung kay Satan. So ngayon, pagdating dito gods, ibig sabihin, kayo ang mga leader ng mga rulers. O kayo ang mga namumuno. O hali kayo eka. Hali kayo eka. Saka ko kayong binibigyan ng salita na hindi masisira. Kasi bakit? Ang salita niya noon hanggang ngayon. Sabi niya, hindi niyo patas. You've studied on that, tapos kayo pagdating niyo rito, kayo question, hindi niyo pa ba ako nakikilala? Kung nag-aaral kayo at kung alam ninyo. So ngayon sabi niya, akong Diyos, at eto na ngayon ang sinasabi niya. Gusto sirain ng salita, gusto sirain ng batas, gusto nilang, sa madaling salita, gusto nilang ngayon makapuntos. Ayaw nilang watarbayin, ayaw nilang manwalaan, ayaw nilang sanab. Kaya nga gustong batuhin eh. Tingnan mo, kung maniniwala ako, sa kanila ako maniniwala ako. Kung tatanggapin ko yung kanilang premise, sabi niyan, hindi yan Diyos, batuhin natin. Kanino ko ilalagay ang aking pananampalataya?
sa nakakaalam ng lahat at mayroong hawak ng katotohanan o sa mga ito na kailan lang nagsimula at hindi alam lahat ng katotohanan. Ilalagay ko ngayon sa Diyos. Tapos mababato, hindi nga, sige sabihin na natin, o sige sabihin na natin kung hindi yan Diyos. Bakit ninyo babatoy? Nagpagaling ba kayo? Kayo may lumakad sa tubig? Kung hindi, nagawa. Hindi pa kayo namamanga na binago yan. Hindi kaya na yung iba yon. Kaya ang nakakalungkot, huwag naman tayo sa side ng pag yung salita ng Panginoon at napakita sa atin. Alam niyo po, sa Bible School, kung nakikinig ka sa salita ng Diyos at pag hindi ka aral, madaling masira sa'yo. Pero ang salita niya, hindi. Only the Word of God cannot be broken. Know why? Because His Word is indestructible. Hindi masisira. Hindi masisira. Pag bumalik sa iyan, may kagat sa puso yan, dahil aktibong kumikilos yan. Hebrew chapter 4 verse 12, parang isang tabakyan na may dalawang talim na kumikilos sa iyo hanggang kaso-kaso hanggang espiritu. Kumakausap. Buhay at aktibo. Okay. It was called the gods in whom the word of God came. Sinabi niyo na yan. And I have told you beforehand. Okay, next. Dito na tayo magtapos. How can we respond to His unbroken word? Isa-isahin natin. Doon din sa sinalita niya. Number 1, we submit to His word. We must submit. Okay. Ito ngayon salita ng Panginoon. Tingnan niyo po. Pakilabas ng talata na yun, sir. But if I do, sabi niya, though you do not believe me, believe the works that you may know and believe that the Father is in me and I Him. Tingnan niyo, pinaniniwalaan ninyo yung gawa ko, pero hindi niyo pinaniniwalaan sinasabi ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, I do the Father's. Ginagawa ko yung pinagagawa sa akin ng Ama. Okay. Naandito yung isang kampon, nag-aabang lang sila. Kung talagang pinag-aralan nila ang salita, makikilala nila, sabi niya, ito ang Messiah. In fact, pag sa dulo nga, tinatanungan nila, ito ba yung study? At meron salita, sabi niya, I do my Father's will in the work of my Father. The work that I did is coming from my Father. Mga mananampalataya, mga nagasunod namin, kapag meron kayong salita na natinanggap sa Diyos at ang salita ng Panginoon, let us and accomplish and act immediately. Receive. Marami pa po tayong pag-aaralan mamaya. Sana hindi lang tayo nandun sa gusto kong magkaroon ng alam. Pero, wag naman dun sa alam lang. Aalis tayo dito mamaya, dala-dala yung alam na may puso na gawin yung alam. Kasi kung alam lang yan, madadagdag tayo sa mga taong eksperto. Madadagdag tayo sa mga taong educator. Madadagdag tayo sa mga taong walang experience but we have a lot of knowledge. Nung si Kristo, pagdating dito, hindi niya hinanap ang Hudyo, hindi niyo ba alam, Diyos ako? O hindi niyo ba alam, ako Messiah? O hindi niyo ba alam? He didn't say that. Sabi niya, He fulfilled and He accomplished the work of the Father. It is submitted to His word. Kung ano yung salita sa iyo, then, pasakot tayo, ano salita sa iyo, Panginoon, ano salita mo sa akin? O sige, mangal ka, ang salita mo sa akin, sige, maglingkod ka, ano salita mo sa akin? Then, you should submit and obey immediately without any asking. Alam niyo po, pag nakikita ako po, tingnan niyo po ito, no? Ilan pa, pag nagpo-post kayo, pag nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, halimbawa sa OPD ba yan? Ano yan? OBM? Ang haba kasi, OBMB. Tingnan niyo po, ilan ang nangangaral doon? Ilan ang nangangaral doon? Ilan kayo ron, Brad James? 4. Nakakalungkot, 4 lang kayo, no? Imagine mo kung 4 lang kayo, tapos pagpalagay mo na dito ilan tayo. Pwede ba yan lahat mangaral sa Facebook? Pwede yan sila? Pwede. Kaya lang minsan nandun tuod para tingin, para tanglaw. Tapos sabi para tanaw, para galing yan. Yan dami pala natin dito eh.
Imagine mo, kahit sila pumunta 4, lalabanan nila Muslim para lang ipangaral ng katotohanan. Para sa iyo, ito ang totoo. Tapos sabi niya, 4 lang kayo, di kayo mananalo, 5 kami. Eh, kahit na, kung ang 4 kami, kung 5 kayo, bobo naman kayo. Ang dami niyong alam, iba-ibang libro, dapat isa lang. Imagine mo, kapatid. Eh, kahit nga isa lang, kung kasama mo ang Panginoon eh. The point is this, God inviting us, then the Lord commanding us, say, preach and study the Word of God. Pumunta tayo, ipahayag natin, and let us submit to the Word of God. Ang salita ng Diyos nag-uutos, ang salita ng Diyos nagbibigay ng authorize, nag-approve sa atin na ipangaral natin na salita ng Panginoon. Huwag tayo hapay-hapay, ang lapit na ng rapture, ang lapit na ng pagdating ng Panginoon. Baka mamaya nandun lang ulit tayo sa nanonood. Baka nandun din sa share natin. Hindi yung puro nandun lang kayo, puro lang audience. Kaya yung laro ng football sa ibang bansa, hindi naman nakakatulong talaga sa health eh. Alam yung bakit? Ilan lang naglalaro? Sabihin mo na 50, 100. Ilan na nanonood? 1,000. Paano sila natulungan sa health? Nakaupo sila buong magdamag. Naghiyawan lang. Wala na exercise. Alam nyo ba isa sa pumapatay sa loob ng opisina kung ano yung the most killing things in office? Upuan. Imagine mo naka-aircon ka tapos sa upuan buong maghapon ka tapos paglaos mo, bugnaw ka ayaw doon. Nakaganon ka lang. Kasi nakaupo ka lang eh. Tapos kunwari pa may ginagawa. Tinitingnan ko, 5 na. 5 na. Kunya. Wala. See? If we receive the Word of God, let us submit it ourselves, our talent, and let us give it to them. Panginoon, gagawa ako dyan. Kahit mayroon silang dito, gagawa ako ng vlog niyan. Gagawa ako para ipangaral. E di mas mainam. Kesa rito, mamaya pag natapos naman, ang dami nating matututunan. Nawa pag alis natin mamaya, let us submit to the word that we receive. Let us submit to the word that God, He gave. Let us submit to the word that He revealed. Mamaya, ang daming ipapahayag sa atin. Huwag kayong mag-focus sa pagkain. Kasi hindi pa kayo bayad. Pero sa mga bayad, mag-focus kayo. Mag-focus kayo rito, kapatid, and that's the word of God that He wanted to accomplish in our life. Okay. Jesus Christ, He received the word and He had the word. Sabi niya, hindi. Gagawin ko ang pinagagawa sa akin ng Ama. Hindi nga hinabol yung mga ini. Pumunta nga sa Ilog Jordan para mangaral doon. Hindi hinabol. Ano ba kaya makinig ako ang Diyos? Walang dating yun. Kung sila paliniwanagin mo, paano mo ka magpapaliwanag sa mga mangmang? Kaya nga makipagdebate ka, kahit sabi mo para sa mga ayaw-ayaw, huwag ka. Kaya nga sabi niya, huwag mo itatapon ng perlas doon sa mga baboy. Ay, hindi pala kumakain ng baboy yun. Sa iba na lang. And do not throw that pearl. Kasi bakit? Ang salita ng Diyos. Lalo pa, kapatid, if you are aware, if you are listening, hanggang mamaya, hindi ka uuwi rito na walang sasabihin sa iyo ang Diyos. Hindi ka uuwi na walang ipauutos sa iyo ang Panginoon. Hindi ka uuwi mamaya na walang instruction sa iyo ang Panginoon. Hindi ka aalis mamaya na hindi ka pupuspusin ng salita ng Panginoon. Kaya sa salita na tatanggapin mo at maririnig mo, dalhin mo at magpasakop ka sa salita, sabihin mo, Panginoon, tutugon po ako. Huwag mong pahintulutan maging sayang yung upuan, maging sayang pagkain, maging sayang yung aircon, maging sayang ang lugar na ito na wala kang gagawing hakbang mamaya. If we receive the Word of God, let us submit, and we must submit because we have the unbroken Word of God. Meron tayong salita na hindi nasisira, bumubuhay, nagpapalakas, nagpapaliwanag, nagpapagaling, nagpapatagumpay. And that's the Word of God. Amen? Pangalawa, we must study His Word. Okay. So, itong mga Hudyo na ito, marami silang alam. Ang hindi nilang alam, yung makadiyos na bagay. Sabi niya, if I do not believe me, believe the ones may know. That you may know, sabi niya, mananampalataya ka kung nalalaman ninyo. Pero kasi hindi nyo kasi alam. So hindi nyo pinag-aralan. Tingnan nyo, lahat ng palatandaan, pinakilala ni Kristo. Tingnan nyo, wala ba kayo nakikita? The works that I work, it is my Father's work. And yet you are asking me, kung sino ako?
Hindi ba kayo namamangha, nagpagaling ako, magagawa ba ng tao yan? Hindi ba kayo namamangha na gumawa ako ng himala ng feeding 5,000? Hindi ba kayo namamangha? That's kamaha. O kapatid, mahalaga po ito. Kaya nga sinasabi ko lagi kay Pastor Ken. Alam mo, Pastor Ken, magkaroon kayo ng innovation. We said sometimes you argue with them, not to prove something, but yes, that's part of it. Baka gusto mong lagyan ng inyong page ng apologetic time, theology time. That's another form of information. Ang tawag doon online class. Yes. Kasi ang dami nyo nilalantag, ang dami nyo, this is what approach. Kasi ang dami magtatanong dyan, ang dami sila mag-aaral, ang dami. Diba? Sabi nyo, sa mga gusto pong matuto ng apologetic, sa mga gusto pong matuto ng theology, sa mga gusto pong ito, yes, praise the Lord. Kasi bakit? Expanded. Imagine mo, ikaw at tayo na mayroong Diyos na totoo at Diyos na buhay. Tapos yung ating mga patalasat, ang ating mga serbisyo, at ang ating mga programa sa social media, konti lang. Yung sa demonyo, ang dami. Sa mga antikristo, ang dami. Tapos sa ating konti lang. Binabas pa, tapos nakikiusap tayo sa Christian, nood ka naman. Dito ako kasi nga, maganda dito ang pelikula, K-pop ako eh. Dito ang salita ng Diyos, nakapagpapabago ba yan? Nakapagliligtas ba yan? Diba? Ang dami niyo pinapunta dito ng 666. Ano kung di pa ginagawa sa libutan, may 666 na. Hindi ka, kulang ka sa kaalaman. We must study His Word. Alam mo, pag itong gawain na to, kahit sa online, sabi niya, okay, may araw po tayo. Tayo po ay mag-aaral ng systematic theology. Praise the Lord. Meron naman tayong argument every Saturday para maraming tao. O dito naman tayo. I-schedule nyo, pati sa Satanas, invite nyo. Para at least, sa Satanas ka ba, iho? Invite, sige, salang. Di ba? Para at least direkta na. Para ikaw na ba yan? Pag hindi ka ba, wag na. Pamabihira kasi, baka may sana ka na ng Panginoon eh. Then, let us continue to study kasi tingnan nyo ang hindi alam. Babatuhin si Kristo kasi walang alam. Hindi pinapakinggan kasi hindi alam. Hindi sila nananampalataya kasi hindi alam. Is that the very reason why Paul said, hey, it is good to see that our faith, preaching and sharing the Word of God, hindi lang tayo nagtatagisan, hindi lang tayo nagano kasi kailangan may tumanggap, kailangan may makakilala sa Panginoon. Kaya sinasabi ko kay Pastor Ken, ilan na ba naligtas dyan sa ministry natin sa online? Tapos ngayon, idagdag natin sa iba, idagdag natin sa Bible School, tapos ngayon, i-encourage natin sila para ngayon, mag-training kayo, mag-seminar kayo on how to do that and let them what? Like us and sharing the truth and make a reason and answering their question and queries. Hindi maganda lumawak. Hindi lang isa. Marami nang mag-aaral. Kasi bakit? Pinalawig natin. Di ba? Kung marami taga-sunod, magpapirma kayo. O sino ang gusto maging member ng ministry? Ng OPMD. FD. Imagine mo. Nililito kasi ako ng Pastor Ken, OPMD. Basta nila, baptism na lang. Kasi ka, total, ka na madalas tirahin dun eh, no? Ano baptism? Yun na lang kayo, pambihira. See, tapos kayo, meron kayong tapos sa page ninyo, sasabihin nyo, mag-aaral kayo, and then there's inspiration. Meron kang inspiration, meron kang theological, meron kang practical, meron kang missional. Praise the Lord. Naging Bible school. Ang platform ninyo. Ang daming susunod, daming babago. Nagkaroon ng corporate, nagkaroon ngayon ng community, nagkaroon lahat. O aral ka, ito, puntahan mo. Ito, aral ka. Ito, aral ka. Di ang dami nating sundalong tatabang. Paglabas dyan. Anong kaligtasan? Sa demonyo ka. Ang daming tatabang. Sa nasusulat. Sabi niya, sa gawa maliligtas ang tao. O tama. Gawa ng Diyos. Di ba? Hindi gawa ng tao. Di ba? Kayo ba'y sa iglesia? Kay Kristo. Hindi kayo manalo. Kasi ang Kristo namin muling nabuhay sa inyo,
Nawawala pa hanggang ngayon. Hanapin ninyo. Di ba? Pati na rin kay Eli, hanapin ninyo, walang bangkay. Hinahanap pa ngayon. Kakalungkot. Pero kung aaralin, let us study the Word so that we dividedly the Word of God. Kayo na bahala sumagot dito sa mga sa inyo, bahala kayo. Hindi sa inyo. Sino yung, pag pinatawag ako, andyan lang ako sa munisipyo. Para pagdating nila dyan, imagine mo, let us study so that para pagdating ng panahon, hindi tayo yung inuusad-usad, hindi tayo sinipa-sipa, hindi tayo meron dahil nasa Panginoon tayo, nag-aaral tayo, we know Him very well. Pag walang alam, people will perish because they didn't know who is Christ and what is God it is. Third and last, we must share His Word. Ibahagi natin. Alam niyo kapatid, hindi natapos yung buong talata na nakipag-usap siya sa mga hindi nakakaalam. Hindi. Sa last verse, the second last verse niya, pumunta siya sa Ilog Jordan. Tapos doon siya nag-ikuti. Tapos ang daming pumunta sa kanya at sumunod para makinig pa ng salita ng Panginoon. And then, sabi sa 41, then many came to him and said, John performed the sign, but all the things that John spoke about this man were true, and many believed in him there. Let us share the Word of God. Alam niyo po, ewan ko kung pare-pareho tayo na narinig na utos. Sabi ng Panginoon, go and preach the gospel. Yes. And make disciple. Alam nyo, magpapatotoo si Pastor Ken sa munisipyo. Sa munisipyo. Alam niyo po, pinipigilan kami dyan ng ano. May nagpumipigil sa amin dyan, isa Muslim. Tapos yung isa ay Katoliko. Tapos isa Rizalista. Tapos sabi ko, say, magsama-sama tayo. Yung iba, ayaw nila sama-sama. Sabi ko, hindi, sama-sama tayo. Alam mo, ang challenge ko, bakit? Meron akong totoong Diyos, ba't naman ako matatakot sa inyo? Ba't ako titigil? Meron akong totoong Diyos. Mayroon sinabi niya, pag nagpatuloy ka dyan sa pinangangaral mo, pastor, tatanggalin ka rito. Praise the Lord. Sino yan? Dapat niya makilala niya si Jesus para siya'y makakilala tanggapin. Dahil siya'y makasalanan. Si Kristo'y namatay at siya'y nilibing at muli siyang nabuhay na dapat niya makilala. Tama, pinangangaral mo na pero sinisermonan mo. Yun ang napakainam. Pagpunta rin, pinatawag ako sa office ng mayor. Pastor, ano po bang ginagawa? Ano bang programa? Mas hindi pa sa values kasi babaguhin ni Kristo ang buhay ng tao. Dahil si Kristo lang ang Diyos na nagkatawan ng tao at siya'y namatay at siya'y muling nabuhay. Sa ikatlong araw siya'y nabuhay para bayaran natin kasalanan dahil tayo makasalanan. Ikaw, Buma Mayor, di ka makasalanan. Makasalanan ka. Kailangan pala natin yan. Kailangan nun natin. Kaya lahat dito, biyaya ng Diyos, lahat ng principal, lahat ng mga superintendent, sabi niya, mangaral kayo dyan, pastor, dalhin ninyo. Tingnan mo, nagpasalamat pa si Pastor Kay, nakilala niya yung values ba ang namumuno ron, pas? Sabi niya, pastor, baptist pala itong namumuno rito sa Kasiglahan. Imagine mo, ilang estudyante, sabi niyo, ipangaral niyo, ibahagi ninyo. Don't stop preaching the Word of God because this is the Word of God will cause them transformation and changes into being Christ-likeness. Kung walang mangangaral, walang mababago. Kung walang mangangaral, walang maliligtas. Kung walang mangangaral, walang makakakilala sa Diyos at mananatili silang ganun. Sayang. Ibinibigay na sa atin ng Panginoon ng eskwelahan. Ibinibigay na sa atin ng Diyos ang munisipyo. Ibinibigay na sa atin ng Diyos ang community and let us preach and let us share the Word of God to them. Narinig natin, hindi para ipasikat, hindi para sabihin na tama tayo, hindi para sabihin sa kanila, mahal kayo ng Diyos at kailangan yung tanggapin sa Panginoon si Kristo bilang tapangan ng tagapagligtas. Magtatapos na po ako rito. Ito po yung laging sinasabi namin at laging ginagawa namin sa munisipyo. Opo, tinanong ako ng Muslim. Sabi niya, barkada ko to, Kernel. Nagtuturo din sa Akrame. Sabi niya, ikaw, pastor. Sabi ko, opo. Sabi niya, nakikinig siya. May puso siya. Sige, pastor. Yaan ang pangaral mo. Salamat sa iyo dahil hindi ka tumitigil at ang pangangaral mo ay patuloy mo pinagtatapatan. Kaya ngayon, kasakasama at hindi lang kasakasama, sabi niya, dahil tamang ginagawa mo,
Imagine mo po, pagpalagay na natin hindi tama siya. Pero sabi niya, ituloy niyo yan kasi maganda yan. Ituloy niyo yan para at least mabago sila. Alam niyo kakalungkot? Sumusuporta yun. Tayo, may platform tayo ng ganito. And let us share the truth. And let us share the perfect way. Gamitin natin to. Kapag yan ang nakikita nila, oh, yan pwede, sabi niya, nangangaral yan, may days, may schedule, may data, tapos mayroong naka-management, o dito naman sa probinsya nito, daman sa church naman, iikot sila. Yes, that's how you're going to expand the ministry of God. That's how you're going to teach them. That's how you're going to empower them, to encourage them, and so that they will be enlightened. Dahil meron silang tamang paraan ng pag-aaral, tamang paraan ng pagpapasaliksik, tamang paraan ng pagsagot sa mga tanong. Magiging tama sila. Magiging maayos lahat. May encourage. Isang pribilehiyo na tayo ibisitahin dito ng mga manggagawa ng Panginoon na sa platform nakikilala. Yung bisitahin nila tayo rito at maging kabahagi tayo. It's a great privilege. Kaya sa inyo mga kapatid, yung kaalaman na meron kayo, idagdag niyo yan na alam sa ating mga kapatid para magkaroon sila ng lakas. And don't stop to share that word. Salita na hindi nasisira. Salita na kailanman hindi mabubuwag. Salitang hindi nagbabago. Salitang matibay. Para kapag sila dumaan sa pagsubok, para dumaan sila sa hamon, hindi sila nasisira, hindi sila bumabagsak. The word of God is unbroken. Kailangan ng tao. Let us share His word. Next. Anytime, anywhere, any place, preach His word. Win the loss at any cost. Hindi po kami nagtatrabaho sa munisipyo bilang empleyado ng gobyerno. Hindi ho. Missionary po kami. Dahil meron kaming mga datos na tumanggap sa Panginoon, meron kaming datos na buksan na gawain, meron kaming Bible study sa department, may Bible study kami kay Bukal, may Bible study kami kay Mayor, may Bible study kami roon. And that's the purpose why we are there. Let us fulfill it because we are submitting to the Word. We are studying the Word that they needed, that Word that we received coming from God. And then stop to preach it. Kung yan ay mahalaga at buhay at hindi pa tayo umuwi, and that's the significance of life that we have today. Ibahagi sa kanila. Tayo po'y manalangin. Ang Diyos dakila sa lahat. Una ho, patawarin niyo po kami. May pagkakataong Panginoon, napakalaks ng buhay namin. May pagkakataon, Lord, we divert, Lord. Panginoon, nakakalimutan namin ang layunin